So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Neta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosie Ocampo. And today, our devotion, this is the fifth topic about paano lumalim sa Biblia. So, our concept is all about Noahic Covenant. So, ito ay ang tipan ng Diyos kay Noe pagkatapos ng baha kung saan ipinangako niyang hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, pinapakita nito na awa ng Diyos sa kabila ng kasalanan ng tao. So, pinapakita rin dito ang kanyang pangako sa pagpapanatili ng sanlibutan hanggang sa kanyang katuparan ng plano ng pagtubos. So, ang bahaghari ay tanda ng kanyang tipan ng pangangalaga at awa. So, our Bible reading is all about Genesis chapter 6 verse 18. Ngunit ipapahayag ko ang aking tipan sa iyo at papasok ka sa arka, ikaw, ang iyong mga anak, ang iyong asawa at mga asawa ng iyong mga anak kasama mo. So, ano nga bang kahulugan ng talatang ito or yung verse na ito? So, sa gitna ng kasamaan ng mundo is niligtas ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya. So, ang tipan ng Diyos ay isang pangako ng kaligtasan at pangangalaga na patuloy na kumikilos ang Diyos upang panatilihin ang kanyang nilikha para sa kanyang plano ng pagtubos. So, ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God preserves the creation for redemption. So, ang sanlibutan ay hindi paganap na winawasak dahil nais ng Diyos na maraming taong makilala kay Kristo. So, makikita ito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. So, yung pangangalaga ng Diyos sa mundo ay bahagi ng kanyang plano ng pagtubos. Second is God removes evil from creation. So, sa panahon ni Noe, nilinis ng Diyos ang mundo mula sa matinding kasamaan. So, makikita ito sa Genesis chapter 6, verse 5 to 7. Sa huli is nilinisin din ng Diyos ang buong mundo mula sa kasalanan kapag dumating na si Kristo sa ikalawang pagkakataon. So, makikita ito sa Revelation chapter 21, verse 1. And last teaching is God will fully restore creation at Christ return. So, ang kasulukuyang mundo ay pansamantala lamang. Isang araw, lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. So, makikita ito sa Revelation chapter 21 verse 5. Ang Noahic Covenant ay isang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is work with God in preserving the good creation. So, ang Diyos ay pinapanatili ang mundo kaya dapat tayong makiisa sa kanyang gawain. So, dapat nating alagaan ng kalikasan, itaguyod ng buhay at gamitin ang ating mga talento para sa kabutihan. Second is fight evil and corruption as agents of Christ. So, tulad ni Noe, dapat tayong mamuhay ng matuwid sa isang mundong puno ng kasamaan. So, makikita ito sa 2 Peter chapter 2 verse 5. So, yung bawat isa sa atin ay tinawag upang labanan ang kasamaan, ipahayag yung bagong ebanghelyo at ipakita ang pag-ibig ni Kristo. So, ngayon dadako na last application is hope for the full restoration of the whole creation. So, yung mundong ito ay may hangganan, ngunit may pag-asa tayo sa bagong langit at bagong lupa. So, dapat tayong mamuhay na may pananampalataya at umasa sa pagbabalik ni Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about if God is preserving the world for redemption, what does it mean for how we live today? So, dapat tayong mamuhay na may layunin sapagkat alam natin ang Diyos ay may plano ng pagtubos. So, dapat natin gamitin yung ating buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa iba. So, syempre, dapat din tayo magintay ng may pananampalataya at kumikilos bilang ilaw sa mundong ito. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong pangako na iingatan mo ang aming mundo hanggang sa matupad ng iyong planos ng pagtubos. Lord God, tulungan po kami maging tapat sa iyo, mamuhay ng matuwid at maging liwanag sa isang madilim na mundo. Lord God, palakasin mo po kami ang aming pananampalataya habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating. In Jesus' name we pray. Amen.